ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may gusto tayong makamit sa buhay na ito, kunin natin yon sa mabuting paraan. Dahil kapag gumawa tayo ng masama para makamit lamang ang mga pangarap natin ay hindi rin po ito magtatagal at agad na babawiin sa atin. Ikaw kabarangay, may pangarap ka bang gustong-gusto mong makamit? Dear Papa Dudut, posible bang magtanim tayo ng matinding galit sa isang tao? At posible rin bang hindi natin matutuhang magpatawad? Kasi kung oo, sa palagay ko ay deserve ng taong ito na hindi ko siya patawarin habang nabubuhay ako. Hindi niyo ako masisisi kung umabot ako sa puntong yon. Bilang anak na sobra-sobra ang respeto at pagmamahal sa magulang, ang hirap lang tanggapin na isa sa kanila ang nagtulak sa akin para kamuhian sila. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Aksidente lang talaga yung pagkakadiskubre ko sa programa ninyo, Papa Dudut. Gusto ko lang talagang mag-browse online tapos ay nakita ko ang isa sa mga istorya ninyo na naka-upload sa YouTube. Dahil sa na-curious ako sa caption ay pinakinggan ko yon. Hindi ko namalaya na natapos ko na yung kwento at doon na nga nagsimula ang pagkahilig ko sa pakikinig ng BLS. Hindi ko lang akalain na magpapadala ako ng sulat sa Barangay LS at umasa na sana'y mapili ninyo ang sulat ko na itampok, Papa Dudut. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Dayanara, 34 years old at taga-Pasay. Nagtatrabaho ako sa isang hotel bilang housekeeping supervisor at meron na akong asawa. Sa Pasay rin talaga kami lumaki ng kapatid kong si Ricky na sa ngayon ay nakasampa na sa barko at nagtatrabaho bilang isang kusinero. Ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 2013 kung saan ay nakatanggap kami ng balita tungkol sa tatay naming tripulante na na-injury sa barko. Nabalian siya ng binte at balakang matapos madulas noong kasagsagan ng malakas na bagyo sa kinakaroonan nila. Kaya naman napilitan siyang umuwi para magpagaling. Matagal-tagal na ring seaman si Papa, simula pa lang nung pinanganak ako ay sumampa na talaga siya sa barko. Siya lang kasi ang nagtatrabaho sa amin. Marami silang pangarap ni Mama at isa na nga doon yung makapagpatayo ng malaking bahay dahil nangungupahan lamang kami noong araw. Natupad naman yon pero hindi pa ito tapos gawin noong maaksidente ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya nga hindi matanggap ni Mama ang nangyaring pansamantalang paghinto ni Papa sa pagtatrabaho dahil mas lalong matatagalan nang matapos ang pagpapagawa ng bahay namin, Papa Dudut. Okay lang po ba kayo? Oo naman, nak. Bakit mo natanong? Salubong po kasi yung kilay nyo eh. Nakakunot din yung noon ninyo kaya akala ko may masakit sa inyo eh. Sa ngayon wala pa ulit. Pero kanina masakit tong binti ko. Ganun po ba? Hirap naman yan pa. Pero okay na po ba kayo ngayon? Hindi na po ba masakit? Hindi na. Komportable na ako sa pagkakahiga ko. Kanina kasi hinaharap ko yung gusto kong posisyon kaya medyo napagalaw ako. Huwag na po muna kayong gumalaw masyado para mabilis kayong gumaling. May bali pa yung balakang ninyo pa. Hindi lang po yung binti ninyo ang problema. Oo nga eh. Ay. Oh, gising ka na pala, Joey. Dayanara, bakit nandito ka? Di ba sabi mo mag-apply ka ng trabaho ngayon? Ipagpapabukas ko na lang po yun, Ma.
Tsaka gusto ko pong bantayan si Papa kaya hindi muna ako umalis. Nandito naman ako ah. Ako na lang magbabantay sa papa mo. Maghanap ka na ng trabaho. Oh, sabi mo may interview ka dapat ngayon, di ba? Puntahan mo na, sayang din yun. Ayoko naman po talaga dun sa company na yun eh. Kayo lang naman na nagsabi sa akin na mag-apply ako dun. Aba, pihikang ka pa. Pasalamat ka nga, sinabihan kita na hiring sila eh. Tapos ngayong interview mo na, sasayangin mo pa? Ewan ko ba naman kung anong utak meron ka? Kasi simula mo pa lang pero dami mo ng reklamo sa buhay. Hindi naman po sa nagrereklamo ako, Ma. Ayoko lang po kasi talagang umalis kasi gusto kong alagaan si Papa. Wala namang mangyayaring masama sa papa mo kasi nga nandito naman ako. Hayaan mo na lang si Dayanara. Kung ayaw niya, edi wag. Marami pa namang ibang oportunidad. Anong kung ayaw, edi wag? Di ka ba nakakaintindi? Sayang nga yung oportunidad. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa interview na yon. Aba, bakit ako? Mas lalong ayoko. Kaya nga wag mo nang piliting to si Dayanara. Tignan mo itsura niya. Halata namang ayaw niya tapos ikaw, todo yung pamimilit sa kanya. Ay Joey, hindi ko naman siya pinipilit ng todo. Ang akin lang kung anong trabaho yun nandyan na basong gabanan niya. Hirap dito sa anak mo masyadong choosy. Hindi naman po ako masyadong choosy, Ma. Basta. Yun din yun. Choosy ka. Ayoko lang naman na mawalan tayo ng pera. Lalo ngayong hindi na makakapagtrabahong tatay mo. Kaya nga habang meron pa tayong ginagastos, pinaghahanap na agad kita ng trabaho. Ano ba plano mong gawin sa diploma mo? Itago sa baul? Aba sana hindi ka nalang nag-aral. Sumusobra ka na, Salve. Anong sumusobra dun? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ganyan ang pagsasabi ng totoo. Dahil hindi mo na iniisip yung kapakanan at mararamdaman namin ng anak mo. Masyadong walang preno yung bibig mo. Kung nasasaktan ka pala sa mga sinabi ko, sana hindi mo hinayaan ang sarili mo na maaksidente. Hanggang ngayon sana nandun ka pa sa barko at nagtatrabaho. Ma, tama na po. Ano ba? Sige! Pagkampihan kayo ng papa mo. Kakampihan ko po talaga si Papa kasi grabe na kayo eh. Sa palagay niyo ba gusto ni Papa yung nangyari sa kanya? Kaya nga aksidente eh. Walang may gusto at hindi rin inaasahan. Pero kayo kung makapagsalita parang wala kayong pakialam kay Papa. Sa sweldo lang niya kayo may pake. Nak, hayaan mo na mama mo. Ganyan na siya kahit noon pa. Anong ibig mo sabihin, Joey? Na mukha akong pera? Parang gano'n na nga. Ay, lintik talaga kayo mag-ama. Diyan na nga kayo. Pinaiinit niyong ulo ko. Pa, bakit naman ganun si Mama? Hindi ba niya naiintindihan yung sitwasyon? Ewan ko, nak. Pakiramdam ko tuloy wala akong silbi kasi nandito ako sa bahay natin. Nakaratay. Imbis na sana nagtatrabaho ko para may maipadala sa inyo. Wala po kayong kasalanan pa. Kaya huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Pag gumaling po kayo, makakabalik na naman kayo sa pagtatrabaho. Doon na lang po muna tayo mag-focus sa pagpapagaling niyo. Papadudot kung ilalarawan ko si Mama ay masasabi kong may pagkabagastos siya. Mahilig din siyang magbida at magyabang sa mga kaibigan niya ng mga bagong gamit na binibili niya mula sa sweldo ni Papa. Tapos kaming mga anak ay madalas na tinitipid niya. Pangarap niyang may pagawa ang bahay namin pero hindi matapos-tapos dahil nauna niyang pagkagastosan ang mga luho niya. Hindi lang sila isang beses nag-away ni Papa dahil sa pagiging waldas niya. Maraming beses na pero sa huli si Papa pa rin ang pinapalabas na masama at maramot ni Mama. Kabaligtaran naman ang ugali ni Mama ang kay Papa. Nuknukan ang tipid yon sa sarili pero napaka mapagbigay pagdating sa amin. Kaya nga nung nalaman niya na tinitipid kami ni Mama, sa akin na niya pinapadala ang allowance namin ng kapatid ko noon sa school at sa bahay. Bagay na ikinainit ng ulo ng nanay namin. Galit na galit siya at sinabing wala raw tiwala si Papa sa kanya. Kaya naman muling binalik sa kanya ni Papa ang pagpapadala ngunit may mga kondisyon. Kasama na roon ang pag-iipon nila ng pera sa bangko na gagamitin pampuhunan sa negosyo pag umuwi na si Papa sa Pilipinas. Kaya lang nagkagulatan na lamang noong nalaman naming walang laman ang bank account nila at hindi rin may paliwanag ni Mama kung bakit nagkaganon. Papa Dudut.
Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko ayoko na sumampa sa barko. Gusto ko na lang dito sa bahay. Hoy Joey, nababaliw ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Para ka namang ewan kausap Salvi. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan yon. Saka sa kondisyon kong to, malabo na ako makasampa pa sa barko. Sa edad kong to, hindi ko nga alam kung gagaling pa ako. 50 ka pa lang naman ah. Mga kaedad mo nga dito sa atin nagbabanat pa ng buto. Yung iba mas matanda pa sa'yo. Tapos ikaw? Nagkasakit ka lang na panghinaan ka na ng loob? Ano plano mo sa buhay kung hindi ka nasasampa sa barko? Nakuha mo pa talaga magtanong? Planado ko na nga sana yung mga gagawin ko rito kung hindi mo nilustay yung pera ko sa bangko. Ha? Sobra ka naman sa nilustay. Totoo naman na. Kasi kung nandyan yung pera, bakit wala ka maipakita sa akin? Dito ko rin naman sa bahay ginamit yung pera. Kaya wag mo nga akong paratangan na parang pinagnakawang kita. Bakit? Hindi ba? Sumasobra ka na, Joey! Oh, Ma, tama na po. Huwag niyo nang awayin si Papa. Siya ang nangaaway sa akin. Narinig mo ang sinabi niya? Pinagbibintangan niya ako, ninakawang ko siya. Sa bibig mo nang galing yan at hindi sa akin. Saan ko naman gagastusin yung pera, Aber? Saan pa? Di sa mga luho mo. Sa mga mamahalin mong bag, damit at mga alahas. Huwag mong pakialaman yung mga yon. Regalo ko yon sa sarili ko. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta yung mga yun para may pakinabang naman? Bakit ko naman gagawin yon? Para magkapera tayo. Lalo na ngayon na hindi na ako sasampa ulit sa barko. Kulang pa yung pera ng pagbebentahan ng mga yun sa pang-araw-araw natin. Tapos gamutan mo pa. Paano na lang din tong bahay? Hindi na natapos-tapos. Ma, pwede ba tumigil na po kayo? Pera na lang ba talagang mahalaga sa inyo? Oo! Importante ang pera para mabuhay tayo. Nandito naman ako. Pag nagkaroon na ako ng trabaho, pwede na akong tumulong sa inyo ni Papa. Nak, hindi ka naman namin inuobliga. Hindi! Inoobliga ko siya, Joey. Huwag mo na nga babyhin yung anak mo. Matanda na yan. Kung ikaw kaya yung magtrabaho kaysa inuobliga mo anak natin. Bakit ko naman gagawin yun? Nakakapikon ka na kasi. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadaling kumita ng pera. Palibhasa, hindi mo alam yung hirap at sakripisyo ng pagtatrabaho sa labas kasi nandito ka lang sa bahay. Hindi naman ako nagpapalipas oras dito sa bahay ah. Mga nakakalimutan mo. Inaasikaso ko yung mga anak mo. Ma, sabi na tumigil na kayo eh. Hanggang kailan po ba kayo magtatalo tungkol sa pera? Yung nanay mong gastador pagsabihan mo. Bakit ako lang? Kausapin mo rin yung tatay mong inutil. Papa Dudut, nalulungkot ako sa nangyayari sa pamilya namin. Lalo na sa mga balikat ko na atang ang mabigat na tungkulin na buhayin sina Mama at Papa. Nagsisimula pa lamang ako noon sa paghahanap ng trabaho pero grabe na yung pressure. Hindi rin nakakatulong Papa Dudut ang laging pagreklamo at pagtatalak ni Mama kay Papa. Awang-awa na ako sa tatay namin dahil lagi siyang sinasabihan ni Mama na walang silbi at inutil. Hindi ko lubos maisip kung bakit may ganong kasamang ina at asawa. Sa kabilang banda ay nagsikap pa rin ako para makapag-apply ng trabaho. Kahit naman papaano ay may last pay pa si Papa na nakuha niya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya yun muna ang ginamit naming panggastos. Pero syempre kung anong higpit namin ng sinturon ay siya namang waldas ni Mama. Para siyang mababaliw kung hindi siya makakabili ng gusto niya. At kapag sinasaway siya ni Papa ay binabalik niya rito ang sisi at pinamumukha naman niya na kasalanan nito kung bakit kami gipit sa pera at naghihirap kami ng dahil kay Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagsisimula pa lamang ako sa trabaho ay hindi ganong kalaki ang sweldo ko. Kaya nga natuto akong mag-budget para mapagkasya lamang ang kinikita sa mga pangangailangan namin sa bahay. Kasama na doon ang allowance ng kapatid ko sa eskwelahan na noon ay graduating na rin at para din sa gamot ni Papa. Kaya nga pag wala na akong maibigay kay Mama na extra money ay naghihimutok siya sa akin at pinagsasalitaan ako ng hindi maganda. Halimbawa na doon ay yung tinitipid ko raw siya, hindi ko na siya mahal at maramot daw ako sa kanya.
Papadudot masakit para sa akin na makarinig ng mga salitang ganon mula pa mismo sa mama ko. Inaasahan ko kasi na maintindihan niya ang sitwasyon namin pero maling-mali ako. Kung tutuusin ay hindi naman kami umabot sa puntong wala na kaming makain. Meron pa naman. Pero sadyang mapili lang si mama sa pagkain at gusto niya laging masarap na katulad daw ng mga napapanood niya sa TV o nakikita sa social media na kinakain ng mga kumare niya. Kaya nga tuwing sweldo ko ay binibilhan ko siya pero ni minsan ay hindi siya nagpasalamat. Minsan madalas ay nagreklamo pa siya dahil nahuli raw ako ng bili at iba na ang craving niya ng mga oras na yon. Kaya nga tinamad na akong pasalubungan siya kasi pinamumukha niya sa akin na hindi ko siya ma-spoil katulad ng ibang anak na mga kaibigan niya. Bunga noon ay lagi na lamang akong malungkot, bagay na hindi nakaligtas sa mapag-obserbang mga mata ng tatay ko. Kumusta ka naman sa trabaho mo, anak? Okay lang naman po, pa. Mabait naman po sa akin mga kasamahan ko doon. Tinuturuan nila ako kapag hindi ko alam yung gagawin. Tsaka lagi nila akong pinupuri kapag nagagawa ako ng maayos yung trabaho. Lalo tuloy akong ginaganahan na pumasok. Naalala ko, may ganyan din akong kasamahan sa trabaho. Bale, boss ko siya. Lagi niya akong pinupuri kapag maayos ang trabaho ko. Kahit pareho kaming lalaki, nalalambingan talaga ako sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi lang naman siya sa akin ganun. Kasi mabait din siya at mahilig mamuri ng iba pa naming kasamahan kaya nga kahit mabigat yung trabaho namin napapagaan dahil maayos siyang makitungo. Sabi ko na nga importante talaga na maayos yung mga kasamahan mo sa trabaho para maging maayos din pakiramdam mo habang nagtatrabaho. Oo, nak. Kaso, sigurado mamimiss niya kayo kasi hindi na kayo sasampa sa barko. Oo, pero sabi niya sa akin nung isang beses na nagkausap kami sa cellphone, bibisitahin niya ako rito sa bahay pag dumaong na ulit dito sa Pilipinas yung barko nila. Ganun po ba? Ayos yun. Para naman kahit po papano malibang kayo habang nagpapagaling. Ay, sa totoo lang, nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa akin. Naisip ko kung hindi ako na-aksidente, baka kahit papano makapag-extend pa ako ng kontrata sa barko bago ako tuluyang magretiro. Kasi naman yung nanay mo kung sabihan ako ng inutil at walang silbi, akala mo kung sino? Minsan gustong sumama ng loob ko sa kanya kasi nga ang tagal ko rin nagpakahirap sa pagtatrabaho sa barko. Tapos siya gastos dito, gastos doon lang ang ginagawa. Oh, kita mo, pati yung inaasahan kong ipon sana niya mula sa mga padala ko, wala rin nangyari. Ewan ko nga po ba kay mama kung bakit siya nagkaganon. Ang hirap na niyang kasama dito sa bahay. Wala siyang ginawa kundi magsisigaw tsaka magparinig sa atin. Nasasaktan ako kapag pinaparinggan ka niya at sinasabihan na masasakit, anak. Kung ako kahit papano nasanay na sa kanya, pero naaawa ko sa'yo. Natitiis ko naman po pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila, para hindi ko masyadong damdamin. Pero kahit na, ayoko masanay ka na ginaganon ng sarili mong ina. Si Salvi talagang kailangan magbago. Ayus-ayusin niya tapos ang dila niya kasi masyado nang matalim. Kaya nga laking pasasalamat ko kasi nandito na kayo kasama namin. Kahit na hindi tayo katulad ng dati, yun bang madali sa inyong mabili yung mga luho namin? Ayos lang sa akin yun. Kasi magkakasama na tayo. Tutuparin pa rin naman natin yung plano nyong negosyo. Kasi talaga pong pag-iipunan ko yun, pa. Talaga, anak? Opo, pa. Kaya nga po magpagaling talaga kayo. Salamat pero ayoko nang isipin mo yun. Baka lalo ka lang kasi mabigatan Ikaw na nga lang gumagastos dito sa bahay. Saka ikaw na rin nagbibigay ng allowance sa kapatid mo. Malapit na rin naman po siyang gumraduate. Nag-uusap na kami na pagtutulungan namin ang gastusin dito sa bahay para hindi ako mahirapan. Kaya ako na pong bahala sa negosyo nyo. Basta dapat pangako nyo sa akin na magpapagaling kayo, ha? Oo naman, nak. Salamat kasi kahit wala man akong maraming pera, meron naman akong mababait na mga anak. Para sa akin, kayo ng kapatid mo ang yaman ko na hindi matutumbasan ng kahit magkanong halaga.
Mahal na mahal ka namin pa. Masaya talaga kami na magkakasama na tayo ngayon dito sa bahay. Kaya sana kahit na ano pong sabihin ni Mama, huwag niyo po masyadong damdamin ha. Hindi totoo yung mga yun. Gayahin niyo na lang ako pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pero pag naiinis ako sa kakatalak ng nanay mo, parang siya yung gusto kong palabasin sa bahay natin. Mabuti pa nga po. Ikaw ha? Suportado mo ako. Hindi lang po suportado pa. Kakampi niyo pa ako. Papa Dudut, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob kay Papa, pero hindi para ipamukha sa kanya ang tulad ng mga sinabi ni Mama. Thankful kami ng kapatid ko na ligtas si Papa at kasama na namin siya. Kung tutuusin ay matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho sa barko bago nangyari ang aksidente. Maraming birthday namin ang kapatid ko na wala siya at maraming Pasko rin na malayo siya sa amin. Kaya kahit papaano ay may comfort at saya rin na kasama namin siya sa bahay ngayon. Mahal na mahal ko si Papa. Siya ang madalas kong kausap pagkagaling ko sa trabaho. At kahit na anong late ko nang umuwi dahil sa heavy traffic ay naaabutan ko pa rin siya sa sala habang nasa wheelchair niya at naghihintay sa akin. Minsan ay doon na siya nakakatulog kaya naaawa naman ako. Lagi niyang kinukumusta ang araw ko at pinakikinggang mabuti ang bawat detalye ng mga kwento ko. Nakikita ko sa mga mata niya na sabik siyang malaman ang nangyari sa buong maghapon ko. Pangit man yon o maganda. Kaya nga pagkatapos kong magkwento sa kanya ay gumaan ang dibdib ko. Lumipas ang isang taon ay nakagraduate na rin si Ricky at dalawa na kaming naghahanap buhay sa pamilya. Kahit paano ay may katuwang na ako sa responsibilidad, kaya bahagyang gumaan ang mga daladala ko. Kung may nagpapabigat man ulit nito ay walang iba kundi si Mama at ang walang katapusan niyang pagrereklamo. Minsan papadudot na pag-usapan namin nila Papa at Ricky kung wala na ba talagang pag-asa na magbago si Mama. Kung umakto kasi siya akala mo ay pinagdadamutan. Siya na nga yung walang trabaho sa amin, siya pa rin yung pinaka magastos. Kaya nahirapan din kaming mag-ipon ng kapatid ko dahil lagi nangihingi si Mama. Hanggang sa nagdaan pa ang 9 na taon. Meron akong inanunsyo sa bahay na agad na kinontra at tinaasan ng kilay ng nanay ko. Nasaan na ba yung kapatid mong yon? Sabi niya po malilate daw siya. Pero nasabi ko na sa kanya yung sasabihin ko sa inyo ni Papa. Ano ba kasi yon? Bakit kailangan kausapin mo pa yung kapatid mo? May kinalaman ba siya rito? Meron po. Kasi miyembro siya ng pamilya natin. Tungkol saan ba yung sasabihin mo, Nak? Ano po kasi, Pa? Ano nga? Pa-suspense ka naman eh. Tumahimik ka nga, Salve. Napakadaldal mong babae ka. Nagsalita ang tahimik ko, no? Oh, mag-aaway pa kayong dalawa? Sabihin mo na kasi yung sasabihin mo. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. May pupuntahan pa kami maya-maya ng mga kumari ko. Ma, aalis na naman kayo? Aba oo. Ayoko rito sa bahay natin kasama yung pilantod mong tatay. Kaunti na lang talaga mahampas na kita ng tungkod ko. Sige, subukan mo. Baka pilayan pa kita lalo. Pa, wag na po kasi kayong pumatol. Ma, wag niyo na kasing awayin si Papa. Yung tatay mo kasi. Pasensya na, anak. Mabalik tayo doon sa sasabihin mo. Ano ba yon? Plano na po namin kasi magpakasal ng boyfriend ko. Talaga? Magandang balita yan kung ganon. Ano magandang balita doon pag kinasal yung anak mo, bubukod na yan sa atin. O sino magbibigay ng perang paggastos dito sa bahay? Ano ba pinagsasabi mo kumikita naman yung tindahan na binigay sa atin ng anak mo ha? Pero hindi pa rin sapat yun, no? Sa dami ba naman ng mga umuutang sa tindahan na pagkahirap-hirap singilin, madalas pa akong abunado dyan kaysa tumubo kaya wala rin kwenta. Anong ibig mo sabihin? Hindi na pwede mag-asawa at bumukod si Dayanara? Kasi gusto mong buhayin pa rin niya tayo, ganun ba? Aba bakit
lang niya tayo. Kaya dapat lang na siyang bumuhay sa atin. Baliw ka ng babae ka. Baliw na kung baliw pero ayoko! Hoy Dayanara, paano na kami ng papa mo? Kita mo namang maliban sa pagtao niya sa tindahan natin hindi na nakakapagtrabaho yan dahil sa kapansanan niya. Tapos gusto mo pa kaming iwanan dito sa bahay? Pero 33 na po ako. Gusto ko na po magkaanak at bumuo ng pamilya kasama yung boyfriend ko. Bakit kasi biglaan naman yung pagdedesisyon nyo ng ganyan? Ano pong biglaan? Inabot na nga po ko ng ilang taon bago kami naging desidido talaga Pinagpaliban na namin to ng husto. Kaya sana naman po pagbigyan nyo na kami. Tama ang anak mo. Napapanahon na rin naman para bumukod siya at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya huwag mo na siyang pigilan. Paano na nga tayo pag umalis na rito si Dayanara? Mabubuhay naman tayo kahit bumukod siya. Hindi ako mabubuhay sa kakarampot na kita ng tindahan natin, Joey! Hindi ko naman po puputulin yung pagbibigay dito sa bahay, Ma. Mag-aabot pa rin naman po ako kahit papano. Siguro hanggat wala pa kaming anak. Paano kung mabuntis ka kaagad pagkakasal nyo? Di automatic hindi ka na mag-aabot sa amin. ATM ba talaga ang tingin nyo sa akin? Hindi po ba pwedeng magkaroon din ako ng sariling buhay? Ang tagal-tagal ko nang inuna tong pamilya natin. Ngayon na gusto ko ng pagtuunan ng sarili ko, nagkakaganyan kayo? Ayos lang sa akin na mag-asawa ka na, anak. Yang nanay mo lang talaga ang problema rito Kung makapagsalita, akala mo mamamatay na sa gutom. Sa dami nga ng pwedeng kainin dito sa bahay, nasasayang na lang dahil ang arte-arte. Ako pa talaga maarte, ha? Please naman, wag na kayong mag-away Napapagod na kasi ako sa kasasaway sa inyo Ma, kinausap ko na si Ricky. Sabi niya siya na raw po ang bahala rito sa bahay natin hanggat wala pa siyang pamilya. Wala pa naman daw siyang planong mag-asawa, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Buti pa yung kapatid mo, iniisip kami ng tatay mo. Pero ikaw? Kanino ka ba nagmana? Napakadamot mo? Makasarili ka? Bahala ka sa buhay mo! Kahit mamaya mag-asawa ka na kung gusto mo! Hoy Salve, namumuro ka na talaga! Huwag mo ako pinagkakakausap! Inutil! Papadudot, pakiramdam ko talaga na mga panahong yon ay nakagawa ako ng malaking kasalanan samantalang gusto lang naman naming magpakasal ng boyfriend ko. Kung tutuusin ay 33 years old na ako noon pero kung pagbawalan ako ni mama, para pa rin akong teenager. Gusto ko na mag-umpisa kami ng pamilya ng boyfriend ko dahil hindi na kami bumabata pa. May lahi pa naman kami sa side ng nanay ko na hirap nang magkaanak kapag tumungtong na ng 30 anyos. Mabuti na lamang at sinuportahan ni na Papa at Ricky ang plano ko kahit na naging resulta noon ay sumama ng husto ang loob ni Mama. Pero hindi ko na lamang siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Malungkot ako na tutulo siya sa pagpapakasal ko. Pero tinuloy ko pa rin ang matagal na naming plano ng boyfriend ko. Siyempre nakabudget pa rin ang wedding namin para makatipid at invited lamang ang mga malalapit naming kamag-anak at mga kaibigan. Kaso hindi pumunta si Mama. Pero masaya pa rin ako kasi nandyan sina Papa at Ricky. Pagkalipas ang 1 linggo ay bumukod na ako. At kahit na malungkot na umalis ng bahay namin, ay nangako ako kay Papa na lagi siyang bibisitahin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masarap sa pakiramdam na nakakapanibago pa lang bumukod pero masaya naman kami ng mister ko dahil unti-unti na naming naisa sa katuparan ng plano naming pagbuo ng sariling pamilya. Thankful din ako sa kanya kasi hinintay niya ako. Ang hirap din kasi pag ikaw ang breadwinner ng pamilya. Parang wala kang karapatang unahin ang sarili mong buhay dahil meron kang binubuhay. Kaya nga malaking bagay ang pagkakaroon ng supportive na partner para lalong lumakas ang loob ko at hindi ako masiraan ng ulo. Lalo ba naman sa klase ng nanay na meron ako. Tulad ng pangako ko kay Papa ay dinadalaw ko pa rin siya sa bahay namin tuwing weekend. In fact, doon kami nagla-lunch. Kung tatanungin ninyo kung kumusta na kami ni Mama, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Sinabi na lang ni Papa na hayaan ko muna at bigyan ng panahon para matanggap niya
ang sitwasyon. Pero kapag hindi naman ako pumupunta sa bahay namin ay lagi ako nakikibalita sa kapatid ko sa mga nangyayari doon. At nalaman ko nga na napapadalas ang pag-aaway ni na mama at papa. Nagwo-worry na ako kaya naman kinausap ko na ang papa ko nung isang beses na binisita ko siya sa bahay namin. At doon niya sinabi sa akin ang dahilan ng pagtatalo nila ng nanay ko. Totoo po ba yung sinabi niyo, pa? Oo, nak. May ibang lalaki ang mama mo. Huling-huli ko siya na madalas niyang kausap sa cellphone. Base sa kwento ng mama mo, mayaman daw yung lalaking nakilala niya sa kasino. Kasino? Nagkakasino si mama? Oo. Kaya pala madalas nawawala yung benta namin sa tindahan kasi pinasusugal niya. Pero hindi naman po marunong magsugal si mama. Saan po siya natutong magkasino? Malamang sa mga kumare niyang masamang impluensya. Pero napaisip ako baka matagal na rin niyang gawain yun. Pakiwari ko simula pa lang nung nagtrabaho ko sa barko. Kaya nga wala siyang maipakitang pera sa bangko pag uwi ko. Hindi naman po siguro. Kasi madalas niya nung pagkagastusan mga mamahaling gamit niya. Pero wala na yung mga yun ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Binenta niya na lahat para may maipangsugal siya. Katulad ngayon, wala siya rito sa bahay. Malamang nandun yun sa kasino. Grabe naman po si mama. Tapos nakuha niya pa manlalaki. Ibig bang sabihin nun, pinamumukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong palitan dahil lang ganito ako? Hindi naman po siguro, pa. Hindi naman nagbagong tingin sa akin ng mama mo simula nung mapilay ako. At kahit anong gawin ko para mapatunayan sa kanya na kaya ko pa rin magtrabaho, na may silbi pa rin ako sa pamamahay na to, wala pa rin saysay kasi hindi niya pa rin yun nakikita. Lagi lang niyang bukang bibig yung pagiging inutil ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lalo na't hindi nyo naman po ginusto yung nangyari sa inyo. Tsaka kahit may kapansanan kayo, masipag pa rin kayo, pa. Sa totoo lang, bilib nga po ako sa inyo eh. Kaya huwag nyo pong pagsasalitaan ng masama ang sarili ninyo. Hindi ko lang mapigilan kasi nahihirapan na akong tiisin ng nanay mo. Imbis na tulungan niya ako para maging mabuti yung nararamdaman ko, dinadagdagan niya pa yung bigat sa dibdib ko. Buti na lang, nandiyan kayo ng kapatid mo. Kasi kung nagkataon na kaming dalawa lang ng nanay niyo, baka nasiraan na ako ng ulo. Tapos ngayon, dinagdagan niya pa yung atraso niya sa akin sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Hindi na talaga siya nahiya sa akin, anak. Tama kayo. Sobra na si mama sa mga ginagawa niya. Hindi na niya binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Tapos binasus pa niya ang kasal ninyo. Hayaan niyo pa, kakausapin ko siya pagdating niya. Baka mag-away lang kayo, nak. Mag-aaway po talaga kami kasi hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa niya. Iniisip ko lang na baka lalong mapalayo loob niya sa'yo pag nalaman niyang sinumbong ko yung panlalalaki niya. May karapatan naman po kaming malaman yon kasi mga anak niyo kami. Isang buong pamilya tayo kaya dapat alam din namin ang mga nangyayari sa inyo. Hindi naman porke bumukod na ako eh. Wala na po akong pakialam sa inyo dito. Siyempre, nag-aalala po ako sa inyo. Lalo na ngayon na gumagawa pala ng kalukuhan niyan si mama. Ay, ewan ko ba sa mama mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nasasaktan ako pero mas lamang yung pagod ko na pakisamahan yung ugali niya. Kaya hindi ko na lang di siya kinukompronta. Kaya siguro iniisip niya na ayos lang sa inyo yung ginagawa niya dahil hindi kayo nagsasalita. Pero ako nang gagawa nun, pa. Kakausapin ko si mama at kung kailangan na makarinig siya ng mga hindi magagandang salita, hindi ako mangingime para naman magtanda siya. Nakakapagod na siyang intindihin. Puro na lang problemang dala niya sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na meron pa palang ilalabas na mas masama ang ugali ni mama nang malaman ko mula mismo kay Papa na may ibang lalaki siya. At hindi na siya nahiya dahil dinadala pa raw niya ang lalaki niya sa pamamahay namin. Wala namang magawa si Papa dahil lumpo siya. Kahit na nakakalakad siya sa tulong ng wheelchair at tungkod niya, mabibilang lang sa daliri ang mga hakbang na magagawa niya nang hindi siya napapagod. Sa loob kasi ng 10 taon ay hindi naman tuluyang gumaling ang baling binte at balakang niya. Kaya naman, nakadagdag-dagok yon sa pagsasama nila ni Mama.
At dahil napuno na ako ay agad kong kinumpronta si Mama tungkol sa sumbong ni Papa sa akin. At nakakagulat lang na buong pagmamalaki niyang pinatotohanan sabay sabing ginagatasan lang naman daw niya ang lalaki niya. Dahil kulang daw ang perang binibigay namin sa kanya kaya niya nagagawang kumabit. Kinilabutan ako sa katwiran ni Mama dahil napakabaluktot. Tapos ay hindi ko akalain na magagawa niyang gumamit ng ibang tao makuha lamang niya ang mga bagay na gusto niya. Para na niyang binenta ang dignidad niya kapalit ng pera. Ang sakit-sakit sa parte ko bilang anak na wala akong magawa sa kalokohan ng mama ko. Tapos mas doble yung sakit dahil harap-harapan niyang iniiputan si Papa sa ulo. Kaya nga nung napuno na ako sa kanya ay tinakot ko siya na pwede namin siyang idemanda dahil kasal siya pero may kinakalantaring iba. Sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin ay hindi niya pa rin tinigilan ang pakikipag-ugnayan sa lalaki niya. Isang araw, isang pangyayari ang aktwal kong nasaksihan sa bahay namin nang dumalaw ako doon, Papa Dudut. Teka, Salvi! Diyan ka sa labas! Lumayas ka na rito! Ma! Bakit niyo tinulak si Papa? Pa, ayos lang ba kayo? Ayos lang, nak. Medyo masakit lang tong balakang ko. Aalalayan ko na po kayong tumayo. Sige, anak. Salamat. Aba, biglaan naman ang pagdating mo. Pero buti na rin yun para masundo mo na yung tatay mong pilay. Ang kapal ng mukha mo, Salvi! Mukha mo ang makapal! Naati mo na binubuhay ka ng mga tao sa paligid mo? Wala ka ng silbi sa pamamahay na to kaya lumayas ka na! Bahay ko rin to, kaya hindi mo ako mapapalis! Sa akin nakapangalan ng titulo nito kaya wala kang habol dito! Bakit niyo ba pinapaalis si Papa? Dito na kami titira ng boyfriend ko! Boyfriend? Oo! Akala ko ba hiniwalayan niyo na yung lalaking yon? Anong pinagsasasabi niyo na dito na kayo titira? Eh bahay din namin to! Bahay ko lang to! May sarili ka ng bahay, di ba? Tapos sa akin to nakapangalan kaya patitirahin ko yung gusto kong patirahin dito. Kaya magsasama na kami dito ng boyfriend ko. Hindi kami papayag, Ma! Wala ka magagawa. Desisyon ko yon. Total, hiwalay na rin kami ng tatay mo. Hiwalay? Ano pinagsasasabi niyong hiwalay? Nakipag-hiwalay na ako sa kanya. Kasi ayoko na siya makasama sa pamamahay ko. Tsaka hindi ko na siya mahal. Kaya hayaan niyo na lang ako na maging masaya. Gusto niyong maging masaya kahit na maging miserable si Papa? Anong klaseng asawa kayo? Yung klase ng asawa na hindi magtitiis sa pag-aalaga sa inutil na yan hanggang tumanda ako at mamatay. Mataas ang pangarap ko sa buhay. Alam mo yan. Sabi ko nga noon, pag natapos tong bahay natin, gusto ko namang sumama sa mga kumari kong magliwaliw sa iba't ibang lugar. Pero hindi ko magawa makaalis dito sa Pilipinas kasi wala tayong kapera-pera. Kasalanan lahat to ng tatay mo dahil na-aksidente siya tumigil sa pagtatrabaho. Eh di sana buhay reyna na ako ngayon at hindi taga-alaga ng katulad niyang inutil. Kayo ang totoong inutil! Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kayo yung totoong inutil dito at hindi si Papa! Napakabastos mo at walang modo! Kayo yung bastos! Ang kapal ang mukha nyo! Kinain na kayo ng kasakiman nyo para paalisin nyo si Papa! Tapos ang kapal pa ng mukha nyo na sumbatan si Papa at sabihang inutil! Eh kayo nga yung walang silbi eh! Hoy, Dayanara! Hindi kita pinalaking bastos! Mahadera kang babae ka? Masusungal-ngal talaga kita! Anong pinalaking pinagsasasabi nyo? Hindi naman talaga kayo naging nanay sa amin ng kapatid ko! Tsaka nagpapasalamat ako dahil hindi nyo ako pinalaki! Kasi kung nagkataon, eh dinagmana ako sa pagiging ganit ninyo! Itiko mo na yung bunganga mo! Magsama kayo niyang tatay mong inutil! Umalis na kayo sa harapan ko! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Mga salot! Papa Dudut, wala na kaming nagawa noong pinaalis kami ni Mama sa bahay. Ayaw na rin namang makisama sa kanya ni Papa kasi pagod na raw siya at nasasaktan sa mga pinaggagawa ng nanay ko. Kaya naisipan kong isama na lamang siya sa bahay namin ng asawa ko
Tapos nung sumunod na araw ay nalaman kong pinaalis na rin ni Mama sa bahay si Ricky. Mabuti na lang at may kakayahan nang makarenta ng sariling mauupahan ng kapatid ko kaya hindi naging problema ang tutuluyan niya. Galit na galit kami kay Mama pero mas nangibabaw doon yung mga katanungan tulad ng paano niya nagawa sa amin ang mga bagay na yon. Samantalang kami ang pamilya niya. Ayaw na rin naman siyang ipademanda ng papa ko dahil dagdag gulo lang daw yon. Sinabi rin niya na hayaan na lang namin si Mama sa kagustuhan nito. Kaya kahit labag sa kalooban namin ang kapatid ko ay sinunod namin ang desisyon ni Papa at nirespeto ang gustong mangyari ng tatay namin. Tuluyan na kaming kinalimutan ng nanay namin Papa Dudut at kinalimutan na rin namin siya. Pero lagi pa rin siyang naaalala ni Papa kaya madalas siyang malungkot. Wala naman akong magawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang malungkot at palihim na umiiyak, ay nadudurog ang puso ko. Bilang anak, ayaw kong nasasaktan ng magulang ko. Pero wala naman akong magawa para maayos pa ang nasira naming pamilya dahil kay Mama. Kaya lang akala ko ay wala nang lalala pa sa sitwasyon. Pero pagkalipas lang ng 2 buwan ay na-stroke ang tatay namin na naging dahilan para tuluyan na siyang kunin sa amin. Ang sakit-sakit mamatayan ng tatay. Habang sinusulat ko po ito ay naiiyak pa rin ako. Hindi ko alam kung papaano ilalarawan ang sakit. Kulang na lang ay mamatay din ako ng araw na yon. At magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin tanggap ang nangyari kay Papa. Sinisisi ko pa rin si Mama na hindi man lang dumalaw sa burol at libing ng tatay namin. Kaya nga lalong nadagdagan yung galit at hinanakit ko sa puso ko para sa sarili kong ina. Alam ko naman na dapat matutuhan kong magpatawad pero sa ngayon kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin mahanap ang pagpapatawad na yon sa puso ko. At sa nakikita kong ugali ng nanay namin ay yun bang mas pinagtatawanan niya na wala na talaga siyang pakialam sa amin ng kapatid ko. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nagpapatuloy pa rin naman ang buhay namin ng kapatid ko. Kinakaya namin ang bawat araw kahit na wasak kami. Nami-miss pa rin namin ang tatay namin at kapag nakakaramdam kami ng kalungkutan ay masasayang ala-ala na lamang nakasama siya ang iniisip namin. Ipinagpapasa Diyos na lang din namin ang karma para sa aming nanay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories ang kwento ko. Maraming salamat and God bless sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever nakapuso at kabarangay, Dayanara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.